if we will not promote awareness? And what will happen to the next generation if kung yung epekto ng radiation na yan ay pangmatagalan? Sinalakay ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at National Bureau of Investigation ang paggawaan ng umano'y substandard na bakal na Davao Mighty Steel Corporation sa ang Maharlika Highway, Bunawan, Davao City. Ayan substandard daw po yung mga bakal dyan. Okay, substandard. Ibig sabihin, hindi po matibay, no? Nakakapagtaka lang, bakit hindi yan napansin ng mga Duterte? Bakit hindi yan napansin ni Sara Duterte, ng mayor na si Pulong, na si Baste, ng kongresista na si Pulong? Taga Davao kayo bakit ang nakapansin pa niyan, gobyerno ni PBBM? Diba? Binisita pa na ni Melvin Matibag. Diba? Maraming mga, I think 170 plus na tao yung na-rescue po doon. Pag sinabing na-rescue, ibang usapin po yun. Kasi may mga company talaga na bawal ka lumabas. Magtatrabaho ka lang dyan, bawal ka lumabas, stay in ka. Tapos minsan kulang yung pasahod. Tapos parang mahuhold up ka nila ba? Pag sahuran mo na, doon ka rin bibili sa kanila kasi may mga kantin yan dito ka bibili ng pagkain, pagkamahal-mahal. Wala rin parang naging ano ka na, naging katulong ka na lang nila. Babayaran ka nga ng maliit. Tapos, doon ka rin bibili ng pagkain. May mga ganun po talaga na mga pagawaan ng bakal na bawal ka lumabas. Hawakan ka nila sa liig. So, na-rescue ngayon. 170 plus katao. Diba? So, ang lala nito, no? Ang nakakapagtaka lang, bakit hindi alam ni Pulong to? Bakit hindi alam ni Baste? Bakit hindi alam ni Sara? Bakit walang alam mga Duterte? Pero may mga nababasa akong comment. Okay? Napag-aari daw ito ng mga Duterte. Totoo ba? Itong Davao Steel Company na to? Pag-aari daw ng mga Duterte? Gano'n po ito katotoo? Tuloy po natin. Ito na ang ikalimang kumpanya na sinalakay ng PAOK at NBI na umano'y paggawaan ng substandard na bakal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bitbit ang search warrant, pinasok ng mga otoridad ang warehouse. Dito tumambad ang milyong-milyong Pinasahod tapos sinulda. yung halaga ng substandard steel products. Grabe. Na As bali-balita pa po na 'di ba, naglindol diyan sa Davao. Yung mga buildings daw po diyan sa Davao, yung mga ginamit na bakal diyan is galing po dito sa company na to. 'Di ba? Kaya nung lumindol, nagbagsakan po. Ang tanong dito ba, akala ko ba'y malinis yung Davao? Anong nangyari dito? Charot po kay Ma'am Teresita Dayuha. Anong nangyari dito? Ba't substandard? Baste kasi patulog-tulog. imbak sa loob ng bodega. Nag-ugat ang operasyon matapos makatanggap ng sumbong ang PAOK at NBI hinggil sa operasyon ng kumpanya. During this operation, 174 Filipino workers, as mentioned earlier, were secured from the facility. These are fathers and mothers, mga anak, mga kapatid, mga Pilipino na pumapasok sa trabaho para mabuhay ang kanilang pamilya. No Filipino should have to choose between earning a living and protecting his or her health. What makes this case Cecilia Gavina, shoutout po deeply concerning is that the danger we are dealing with is something that is ordinary people cannot see. Taong 2012 pa umano nagsimula ang operasyon ng Davao Mighty Steel Corporation. Bukod sa Mindanao, ibinibenta din ang mga substandard na bakal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Katunayan, nakita ang markings ng kumpanya sa ilang gusali at infrastruktura na nasira matapos ang nangyaring 7.8 magnitude na lindol. Yung in-apply na bakal dyan, galing dun sa company na yun, substandard na bakal. Sa ganung kanipis na bakal, kayang pigilan yung buildings na yan. Sorry. Kasing nipis ng utak ni Basti yung mga bakal, no? Ay, nako. Sa Mindanao. The Bureau of Investigations made an investigation, if you recall, the 7.8 magnitude earthquake
na tumama noon sa Sarangani Province on June 8, 2026. Tinignan natin yung mga nakakabit na steel bars dito, and we found out that about 70% of the steel bars that was used doon sa mga na-damage na buildings, specifically from Sarangani, Davao del Sur, and Jose Abad Santos, Davao Occidentals, bear the markings of DMS. Ito yung sa Davao Mighty. Bukod sa substandard na bakal, nakitaan din ito ng presensya ng radioactive Hindi ba naisip ni Baste, substandard yung bakal? Papagawa ng building pag may lindol, kawawa naman yung mga tao na maiipit sa lindol, mamamatay, mababagsakan ng mga buildings na yan. Hindi ba nakatao ka ba, Baste? Kasi imposible po ha, na ang mayor walang alam dito. Nag-mayor ka pa kung wala kang alam. Imposibleng lulutang-lutang ka lang. Imposibleng wala, hindi mo talaga alam to. Tagal na yan dyan, oh. Diba, dapat may inspection yan. Buwan-buwan. Or every week, depende siguro, no? Pero, wala pong aksyon na ginawa si Baste. Sino po yung gumawa ng aksyon? Pangulong Bongbong Marcos. Tapos si Matibag po, nagpunta ng Davao para lang po dito. Diba? So, puro kayo Duterte pa rin. Wala nga silang pakialam kahit mabagsakan kayo ng mga buildings dyan. Puro kayo Duterte. isotopes, kabilang na ang uranium-238, thorium-228, thorium-232 at radium-226 sa area ng compound. Nagkaroon po tayo ng subsequent test buy of the steel bars, which we subjected to testing. So out of the samples na binili natin, there are about 50% of it containing these radioactive materials na sinasabi natin. Sa nasabing operasyon, mahigit 170 Pilipino na pawang nagtatrabaho sa warehouse ang na-rescue. Na-rescue po. Ibig sabihin, hindi po sila talaga pinapalabas. Kasi na-rescue pa po eh. Parang hinostage po sila dyan. Bawal silang lumabas. Di pa payagan. Imagine. Diba? Parang sa pilitan silang pinagtrabaho dyan. Sasahod ka ngayon. May sahod ka. Saan ka bibili ng pagkain? Sa kantin din po ng company na yan. Pagka mahal-mahal ng mga pagkain dyan, parang babalik lang yung pera sa kanila. Diba? Okay, yung iba dyan, tumatakas na lang. Kunyari, may bibilihin lang sa labas. Kunyari, magpapadala lang sa pamilya ng pera, pero hindi na babalik dyan. Okay, yung mga gamit ng mga minsan nila, ang ginagawa nila, palusot lang, patago na nilalabas. Kasi kung makita ka ng guard na ilalabas mo talaga, hindi ka palabasin. Ha? Ganun po yun. Ayan, nung na-rescue, ibig sabihin, hino-hostage po. Parang hostage na rin po yun. Diba? Dami niyan, no? Nasa 14 ang naaresto kabilang ang 10 Chinese national. Kapukin ng inang mga Chinese na to, no? Dapat dito sa mga Chinese na to, pagtatanggalan na ng ulo eh. Oo. Hindi lang. Ay, dapat dito, di ba? Ihiwalay na yung ulo sa katawan. Grabe yung pahirap sa mga mga kapwa natin Pilipino. Ginagawa po nilang alipin. Kaya mahal na mahal ni Baste yung mga mga Chinese. Mahal na mahal, no? Gigil ako sa iyo, Baste. 7 naman ang patuloy na pinaghahanap. Nasa kabuoang 21 naman ang sasampahan ng patong-patong na kaso kabilang Buha ka ng inang mga pangit na inchik na to. Ang ina talaga, papangit na talaga mga inchik. Putang ina niyo. Ha? May inchik bang nanonood sa akin dito na nagmamay-ari ng company? Putang ina mo, babatukan kita. Sana may nanonood sa aking inchik ngayon. Buha ka ng ina mo ka. Dapat di na tinatakpan yung mata niyan eh. Mga mukha niyan, dapat hindi na bine-blurred. Ina. na dito ang paglabag sa Philippine National Nuclear Safety Energy Act. So 10 Chinese, 4 Filipinos, but 7 at large, but total of 21 will be charged with the violation of Republic Act 1230, which is the Philippine Nuclear Safety Act, Republic Act 6969, the Toxic and Hazardous Act of 1990,
PD 1586, which is the Philippine Environmental Law Presidential Decree, and of course the Consumer Act of the Philippines. So ito yung mga cases na ipapile natin sa kanila. And right now, the Ayos. team of NPSS is in the area to physically examine the area. Thank you. Kaugnay nito, makikipag-ugnayan na ang PAOK at NBI sa Department of Trade and Industry upang masiguro na hindi na maibibenta sa merkado ang mga bakal ng naturang mga kumpanya na lubhang delikado sa publiko. Kabilang sa mga naunang sinalakay ng PAOK at NBI ang substandard na bakal at presensya ng radioactive material ay ang Bornway sa San Simon, Pampanga, Sanjia sa Misamis Oriental, Chuangsing sa Magalang, Pampanga at ang Davao Mighty Steel Corporation. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ayun mga pre, no, buti na lang. Oo, salamat po sa Pangulong Bongbong Marcos at syempre kay Melvin Matibag, no. Dahil natimbog po nila itong isa sa salot na company. Oo, salot po 'yan sa totoo lang. At tingnan mo sino po yung gumalaw ngayon? Oh, gumalaw ba yung mayor ng Davao? Wala po. Gumalaw sa Baste? Wala po. Anong silbi ng mayor diyan? Binoto niyo si Baste. Anong ambag? Sige, anong ambag ni Basti dyan? Ito pa yung mayor niya. Palaki lang ng itlog. Wala kasing isip tong mga DDS. Mga bobo kasi talaga. Kayo po, ano po yung inyong opinion dito, no? Paki-comment para mabasa po natin yan. Ayan, bago po tayo mag-move sa next topic po natin, ayan ha. Oo, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe. Para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads po natin. At eto na, move na po tayo doon sa sinapa.